Good morning, Philippines! Narito na ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Narito na ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Pero bago ang lahat, sino nga bang ating featured beauty enthusiast sa linggong ito? Mga kabombo, ating kilalanin si Tina Castle, ang kasalukuyang presidente ng Gay Association sa Bayan ng Mangaldan at Local Government Unit Mangaldan Employee, Advisor on Culture and Arts and Special Projects sa Office of the Mayor. Ngunit sa ngayon, kikilalanin natin ang kanyang journey sa pagiging isang salon owner at supplier ng salon essentials. Dagdag pa ang pagiging owner rin ng menswear collection rentals. Years old ko. Wala akong fun, walang talaga. Kung ano na lang yung kinikita, tinatago or binibili hanggang lumaki, hanggang nagkaroon ng sariling salon. Hindi na nagre-rent. Parang sabi kong ganun sa mga bata na dito, tingnan nyo ako, parang something na dati nagre-renta, ngayon pagmamay-ari na, tapos may mga ganun. Kasi imposible lahat kung alam mo kung maganda yung yung gikain mo, maganda yung mga trabaho mo, yun maganda din yung bunga kita. Kaya yun siguro. Kaya yun din, sabi ko, set as inspiration din sa mga LGBT na kagaya ko na, yun nga, dapat, hindi ko naman sinasabi na tumingin kayo sa akin, sample, sabi ko gano'n. Kung something may idea din na mapupulot din nila sa pinagdaanan ko. You ang AC9 at D1. Garantía del Pangasinan! Nagsimula ito bilang isang makeup artist hanggang sa napansin nitong parang hindi consistent ang kita ng pag-freelance makeup artist. Kaya naisipan nitong makipagsapalaran at sumugal sa negosyo. Kami nag-start sa makeup artist. Oo. Lahat kami, kahit yung mga inumpisa lang namin sa mga schools, schools activities, tapos hanggang sa mga pageants, o sa mga weddings, ganon. Paano, pa-evolve sumasabay sa trend ng ng mga uso ng mga makeup. Kaya yun. And then hanggat kasi pag nasa industry ka ng mga makeup, may makikita ka mga ibang pagkakakitaan. Kasi kung sa makeup ka lang talaga nakatutok, parang kulang kasi seasonal Hindi araw-araw may nagpapa-makeup, hindi araw-araw graduation, hindi araw-araw wedding. So kung naghanap kami ng ang salon. Ang salon. Kaya pinasok ko ang salon kasi alam ko araw-araw may nagpapagupit, araw-araw may magpapaano ng buhok. Sabi may income pa din, nag-generate pa rin income kahit wala yung nagpapa-makeup, may salon. And then yung salon owner ko ay yung mga supplies naman kasi
Parang gusto ko kasi sa mga LGBT, for example, sa mga nagra-racket, sa mga wala pa sila, kunwari, wala pa silang fund para gamot, ganon. Ang sinasabi ko sa kanila, pwede kayong kumasakin ng gamot after na service nyo, bayaran nyo. Parang ganon. Kasi dito sa dito sa bahay ng mga landon, ganon ang ginagawa nila. Umuutang, tapos bayad, utang, bayad. Ganon. Something parang livelihood din para sa kanila na yung mga paumpisa pa lang paumpisa pa lang sa mga salon na na nakakaroon sila ng Saka dito sa akin, pwede silang pumunta kung wala kayong salon, tapos meron kayong client, pwede niyo gamitin kako na lang dyan sa kanila. Dito nabili kayo ng gamot ko gano'n. Lahat ng dito. Kasi sa namin, sa mga free haircut namin at sa mga treatment namin, kumbaga parang na rin nila yun eh. Parang seminar din nila. Kaya yung sumasama sila, nakakaroon sila ng yung may mga gay pa, LGBT na hindi marunong magupit, ngayon marunong na kasi sumasama sila sa mga free haircut namin activities, mga treatments namin, ganun. Pinasok nito ang mundo ng pagsasalon hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang owner. Aniya, kahit walang ganoong kalaking budget, pinili nito ang pagtatayo ng sariling salon hanggang sa tuluyan na nga itong nagbunga. 3 years, ganon. Oo. 3 years ako naging makeup artist. Kaso lang, ang dami nang lumalabas na makeup artist. Kasi, yun nga, sinasabi ko lagi, sa mga kasi ang makeup art, sa pagiging makeup artist, kumbaga, may hangganan yan eh. Alam mo, pag tumanda ka na, kunyari age mo na siguro 40, 50, ganon. Iba na yung magiging client mo rin eh. Yung mga bata pa rin, client din nila, mga bata eh. Kasi yung mga age mo na mga 50s din, mga 40s din, wala na sila. Hindi na sila nagpapaano. Kaya sabi ko sa kanila, maghanap kayo ng long term na na pagkikitaan. Kaya sabi ko gano'n, parang tulad ko, lagi ko sinasabi sa kanila, tulad ko, yung makeup artist, sabi, unti-unti kong tinanggal, at tapos yun, ako ng salon, ako ng restaurant, tanggal ako ng mga catering service. Alam ko, pang matagalan yun eh. Oo, pang matagalang yun, service kasi. Sabi ko, sige maganda, sabi niyo gano'n sila sa akin. Kaya nagiging sila din, nagmamotivate sila na hindi lang yung iisa yung alam nilang pagkakitaan kasi pag LGBT, salon agad, salon lagi, ganun. O pwede pa rin. Tapos yung magiging tauhan ka sa salon. Lagi ko sinasabi na hindi habang buwan magiging tauhan kayo, kaya nyo rin mag-start sa maliit na salon hanggang lumaki yan. Trabaho lang, i-dedicate sa trabaho, hindi lang yung kikita, yung kumbaga meron kasi mga salon na alam niyo na yung hindi ka nababalikan kasi pangit yung trabaho mo. Lagi ko sinasabi na mahal niyo yung trabaho niyo kasi siya yung bubuhay sa inyo eh. Gano'n na lang lagi. Sinasabi ko sa mga LGBT na paumpisa. Matapos itong magtagumpay bilang isang salon owner, hindi dito natigil at pinili pa niyang bumuo muli ng isa pang negosyo at ito ay ang pagiging isang owner ng isang men's collection. Aniya, dati na itong nag-handle ng mga wedding ngunit dahil sa dami na rin ang kanyang pinagkakaabalahan, pinili niyang ipamigay na lamang ang brides at ladies wear sa kanyang mga kapwa na LGBTQIA+ community para makapag-focus sa menswear. Hinggil naman sa pagpili ng mga isusuot, nagbibigay rin siya ng payo sa mga nagrerenta at sa katunayan, siya na rin ang nagsisilbing official wardrobe sa mga events, partikular na sa mga universidad. Minsan kasi ang mga customers kasi tumitingin sila sa sa Google, sa YouTube, gusto nila ganito. In-explain ko naman ito po maganda po tignan kasi parang gwapo yung nakasuot, maganda yung maputi, matangkad, hindi po bagay sa inyo. Parang something na gano'n na nagiging niya. Kumbaga, ito po yung bagay, ito po yung magandang kulay, ito po yung parang gano'n hanggang na sa mga pageants, like diyan din sa Dagupan, pag may mga pageants sila, ako na yung nag-official wardrobe sa mga schools, sa mga UA, sa mga UL, gano'n, sa barangay-barangay diyan, sa CDD, gano'n, UDD. Ako na nagbibihis-bihis diyan pag may mga event sila. Sa kakarating sa Sampabian, gano'n, may mga ginoo sila, kasi gano'n. Nagiging nagiging parang racket din. O nag-sponsor din ako sa mga schools. Sa kabila nito, ibinahagi naman ni Tina ang isa sa pinakamalaking pagsubok na naranasan niya. Aniya, isa rin siya sa mga lumubog ang negosyo noong pandemya. Kaysa sa kanyang ginawang hakbang para mapanatili ang negosyo sa merkado,
nakipagsabayan rin siya na magbaba ng presyo. Sa pandemic, halos lahat kami, halos lahat kami napilay nung pandemic. Halos lahat nagsarado, walang events, lahat ng ipon siguro, minsan pa nga lahat ng namin na produce namin nabenta namin. Oo, na-overcome namin yun siguro yung nag-start kami ulit o nag-start ako ulit is yung anong pangalan nito ay kumbaga binaba namin yung price para lang maka-start kasi noong bago pandemic kumbaga siyempre ikaw kilala ka na nila, meron ka na ng price standard. Ngayon, umpisa ka pa lang ulit, hindi mo yung kasi halos lahat din naging problema din financially. So ang ginawa ko, parang bumalik ako from the start. Nag-umpisa ulit din ako sa mura. Hanggang pag tumaas pa din ulit. Oo, ganun yun. Adjust na lang ako. Kasi kung yun yung doon ka nag-stop na mahal ka na ng mga paningil, wala, mahirapan ka talaga bumangon. Kaya yun ulit. Hanggang nandito ulit, bumalik ulit yung namin. Tapos nung okay na, yun, yung pricing ng namin, ng services namin, binalik na namin. O yun, hanggang nakaluwag-luwag na rin. Ibinahagi naman ito ang kanyang nararamdaman na tuwa sa lahat ng kanyang mga naaabot dahil aniya, isa lamang din siyang simpleng tao na mayroong pangarap at iyon ay ang magkaroon ng stable na income at pamumuhay. Masaya kasi hindi mo in-expect halos lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga sa family ko, ng mga kaibigan ko. Hindi ko in-expect na yung ganito, magkakaroon ka ng mga ganitong business na kasi simple lang talaga din ako dito sa bayan namin. Wala, hindi mo ako makikita sa mga bars na lagi, hindi mo ako kahit sa mga wala, napaka-simple kasi yung lifestyle ko, yun din ang ko. Hindi nila alam nga, minsan nga, pupunta ako sa business ko, hindi nila alam ako yung may-ari. Ikaw ba yung may-ari? Something ganun. Tapos pag bumibili ako ng mga bilihin na para sa akala nila ako yung tauhan. Tapos sabihin, ay ako po yung may-ari na, ay ikaw po na si Mantina Tas. Tapos may mga events kami. Hindi kasi ako para bang something na, yun din yung kasi kahinaan ko siguro yung para ipakita ko na na bossy ako or something na yun lang siguro yung magiging ko, bakit sa baba ka lang talaga, manatiling nakaapak sa lupa at nakatingala sa langit lagi. Lang kayo, be yourself. Wag kayong mag-inggit. Alisin niyo yung inggit. Yung competition na sa atin, wala sa ibang tao. Lahat ng ginagawa niyo ay para sa sarili mo.
at para sa pamilya mo, hindi yung para sa ibang tao. Yung kumbaga gusto mong yumaman para sabihin sa'yo na mayaman ka, no. Gusto mong maging yumaman, gusto mong maging yumaman is para lang sa sarili mo, hindi yung para sa sabihin na tao na mayaman ka. Ganun lagi. Tapos center mo lagi kay God. Sa huli, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng negosyo o yaman, kundi sa tapang ng pusong nangangarap at sa tibay ng loob na sa katuparan ito. Tulad ni Tina, maring magsimula sa maliit, pero kung buo ang iyong loob at buo rin ang paniniwala, darating ang araw na mararating mo ang taas ng iyong pangarap. Narito na ang ating Barbie Beauty sa linggo. At yan ang ating Barbie Beauty sa linggong ito. Nakasama nyo, Bombo Myra Reside para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines.